Hello Sir Dave, gusto ko lang ibahagi itong karanasan ko. Sana po mapili. Hanggang ngayon, malinaw pa rin sa isip ko ang nangyari. Hindi ito basta travel experience lang. Nangyari ito noong 2019. At mula noon, nag-iba na ang pananaw ko sa paglalakbay. Simula noong bakasyon na yun sa India, parang laging may bahid ng takot sa tuwing nagbabalak akong magbiyahe. Ako nga pala si Chris, isang travel vlogger mula sa Pilipinas. Mahilig ako mag-explore ng iba't ibang bansa, lalo na yung mga lugar na kakaiba ang kultura at may misteryong dala. Content creator ako, kaya halos lahat ng napupuntahan ko, binablog ko, lalo na kung medyo offbeat o hindi pangkaraniwan. Matagal nang nasa bucket list ko ang India. Sabi ko, kapag nakarating ako doon, siguradong maraming content ang magugustuhan ng viewers ko. Mula sa street foods hanggang sa lumang templo at abandoned places. Kaya noong 2019, natuloy din ako. Pagdating ko sa New Delhi, ramdam ko agad ang kakaibang enerhiya ng lugar. Makulay, magulo, maingay, pero may hatid na hindi ko maipaliwanag na bigat. Nag-check-in ako sa isang maliit na guest house na nahanap ko online. Sabi ng may-ari, mura raw at perfect para sa mga solo travelers. Pero may sinabi siyang kakaiba. Wala daw masyadong tumutuloy doon, pero safe naman. Huwag ko na lang din daw intindihin yung mga tunog tuwing gabi. Hindi ko na masyadong pinansin dahil akala ko simpleng warning lang. Pagpasok ko sa kwarto, napansin ko agad ang amoy. Matapang na insenso na parang lumang kahoy. May mga lumang ukit sa dingding, parang mga simbolo na hindi ko maintindihan. Napakunot na ako, pero baka design lang. Habang inaayos ko ang gamit ko, narinig ko ang mga yabag sa pasilyo. Mabigat, mabagal. Nung sinilip ko ang pinto, wala namang tao. Binaliwala ko at bumalik sa higaan. Pero bigla akong kinilabutan. Sa salamin, may aninong nakatayo sa sulok ng kwarto. Isang lalaking tila nakatingin lang. Pero paglingon ko sa mismong pwesto na yun, wala naman. Ikalawang gabi, habang nag-i-edit ako ng video, biglang bumukas ang ilaw sa banyo. Ang mas nakakakilabot, nag-flash sa camera ko ang isang frame ng mukhang hindi akin. Mukha ng isang matandang lalaki, nakaputi at may tila abo sa mukha. Nang tignan ko ulit, wala na. Ikatlong gabi, nagising ako sa tunog ng pagkalabog mula sa itaas. Parang may naglalakad na mabigat sa may kisame. Nang kinabukasan, tinanong ko ang may-ari kung may kwarto sa itaas ng kwarto ko. Ang sagot niya lang, wala daw. Wala daw kwarto sa taas. Bubong na daw yun. Kinagabihan, ramdam ko na may malamig na hangin na dumaan sa loob ng kwarto ko kahit sarado lahat ng bintana. At habang nakahiga ako, naririnig ko ang mahihinang bulong. Hindi ko maintindihan kung anong lingwahe pero malinaw na may boses. Noong ika-4 na gabi, nagkaroon ako ng kakaibang panaginip. Nakita ko ang sarili ko sa isang madilim na iskinita, puno ng mga lumang gusali. Sa dulo, may lalaking nakatayo. Parehong anino na nakita ko sa salamin noong unang gabi. Dahan-dahan siyang lumalapit at habang papalapit siya, naramdaman ko ang matinding bigat sa dibdib ko. Parang hindi ako makahinga. Nagising ako ng pawisan at hingal na hingal. At laking gulat ko nang makita ko sa salamin may bakas ng kamay. Mahaba, madumi at tila
abo ang iniwan. Noong ikalimang araw ko, nagpasya akong mag-vlog sa isang lumang distrito. Kilala daw ang lugar dahil sa mga abandonadong gusali at makipot na mga iskinita. Perfect sana para sa content. May dala akong camera, tripod at maliit na ilaw para sa shoot. Habang naglalakad ako, napansin kong unti-unting humihina ang ingay ng paligid. Wala nang dumadaan na tao, wala ring ingay ng sasakyan. Tanging tunog lang ng mga yapak ko ang naririnig. Paglingon ko sa likod, walang kasunod. Pero ramdam kong may nakamasid. Nang simulan kong i-record ang intro ng vlog, biglang nag-glitch ang camera. Sa screen, hindi ako mag-isa. May nakatayo sa mismong likod ko. Isang lalaking payat, mahaba ang buhok at may abo ang balat. Nakatitig siya, diretso sa lente. Nang lumingon ako, wala namang tao. Hindi ko alam kung paano nangyari. Ang huling tanda ko, naglalakad ako papasok sa isang abandonadong gusali. Pagmulat ko, gabi na. Sarado ang mga daan at tila wala na akong malabasan. Habang nagmamadali akong lumabas, naririnig ko ang mga yabag na sumusunod sa akin. Mabigat at kasabay nun, boses na mahina pero malinaw ko na naririnig. Hindi ka na makakaalis. Napatakbo ako palabas at sa unang pagkakataon, nakakita ako ng mga taong nakamasid mula sa bintana ng mga gusali. Pero kakaiba sila, mapuputla, mga walang mata at sabay-sabay na nakatingin sa akin. Doon ko na-realize na hindi na ito normal na karanasan. Kinabukasan, agad kong inayos ang gamit ko at umuwi ng Pilipinas. Hindi ko na tinapos ang itinerary ko. Wala na akong pakialam kung masayang ang pera. Ang importante, makalayo ako. Sa eroplano, nakahinga ako ng maluwag. Pero akala ko, ligtas na ako. Pagdating ko sa bahay, doon ko naramdaman na may mali. Pag-ayos ko ng gamit, napansin kong kasama sa mga video file ang isang clip na hindi ko na-record. Nakahiga ako sa kama ng guest house at may lalaking nakatayo sa uluhan ko. Nakayuko, nakatingin sa akin habang natutulog. Pinilit kong i-delete ang file pero bumabalik ito sa memory card. At tuwing gabi, kahit nasa Pilipinas na ako, hindi ako makatulog ng mahimbing. Palagi akong nagigising sa parehong pakiramdam. Parang may nakatayo sa sulok ng kwarto ko. Nandoon lang, tahimik at hindi umaalis. Isang gabi, napanaginipan ko ulit ang parehong iskinita sa India. Pero ngayon, hindi na ako nakatayo. Nakahiga ako sa sahig. Sa paligid ko, nakapalibot ang mga taong walang mata. Lahat nakatingin sa akin. At sa gitna nila, nandoon ang lalaking anino na ilang gabi ko nang nakikita. Sabi niya sa akin sa lengguwaheng ngayon ko lang narinig pero malinaw sa utak ko ang ibig sabihin. Umalis ka man. Dala mo na ako. Pagising ko, tumayo agad ako at sumilip sa salamin. At doon ko nakita, hindi na anino, kundi mismong lalaking yon. Nakatayo sa likod ko, nakangiti. Matapos ang lahat ng yon, pumunta ako sa pare. Nagpadasal ako. Sinabi ko ang lahat ng naranasan ko. Dinasalan ako ng pare at nagpanata sa Diyos. Matapos yun, hindi na ako nag-vlog. Hindi na rin ako nagbiyahe. Ang 2019, ang huling taon na ginawa ko ang lahat ng yun.
Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Magandang araw pagsapit ng takip silim. Ako si Alyssa, isang call center agent sa Makati. Noong 2017, nakilala ko si Raj, isang Indiano na madalas bumisita dito sa Pilipinas dahil sa negosyo. Una lang naming pagkikita ay sa isang coffee shop. Simpleng usapan sa trabaho hanggang sa naging palagian na ang komunikasyon namin online. Mabait siya, sweet, at parang laging may effort para iparamdam na espesyal ako. Ilang buwan lang, naging kami. At noong 2018, nag-propose siya. Tinanggap ko dahil naniniwala akong siya na talaga ang para sa akin. Pagkatapos ng kasal namin sa Pilipinas, sinabi ni Raj na mas gusto niya raw na doon kami tumira sa India, sa ancestral house nila malapit sa Jaipur. Excited ako sa una. Bagong bansa, bagong kultura, bagong bahay, kasama ang mahal ko. Pero habang papalapit ang biyahe, may kakaiba akong kaba. Parang may mabigat na hindi ko maipaliwanag. Paglapag namin sa India, sinalubong ako ng pamilya ni Raj. Mabait naman sila pero tahimik at may mga titig na parang sinusukat ako. Ramdam ko rin agad ang tensyon sa loob ng bahay. Parang may mga hindi nasasabi pero naroon lang. Dinala kami sa kwartong nakalaan para sa aming mag-asawa. Malaki ang kwarto, kahoy ang sahig, makapal ang pulang kortina, at may malalaking ukit sa dingding. Parang mga lumang simbolo o mukha ng mga Diyos na hindi ko kilala. Malamig ang kwarto kahit sobrang init sa labas. Parang laging may dumadaan sa hangin kahit nakasarado ang bintana. Napatingin ako sandali, pero pinilit kong isipin na baka dahil lang bago ang lugar at naninibago lang ako. Unang gabi habang nakahiga kami ni Raj, nakarinig ako ng mga yabag sa labas ng kwarto. Mabigat ang tunog, dahan-dahan. Sinilip ko sa ilalim ng pinto. Walang tao. Ikalawang gabi, nagising ako ng madaling araw. Napatingin ako sa salamin at sa gilid ng kama, nakita ko ang anino ng isang babaeng nakasuot ng sari. Nakatayo lang siya, hindi gumagalaw. Nang lingunin ko, wala na siya. Ikatlong gabi habang nakahiga kami, parang may humihila sa kurtina. Gumagalaw siya kahit sarado ang bintana. Ginising ko si Raj, pero tulog na tulog siya at walang naririnig. Habang tumatagal, ramdam ko na laging may nakatingin sa akin, lalo na kapag mag-isa ako sa kwarto. Minsan, habang naglalakad ako sa pasilyo, parang may sumusunod sa akin, pero paglingon ko, wala naman. At isang gabi bago ako makatulog, may narinig akong bulong. Hindi ko maintindihan ang lengguwahe, pero ramdam ko ang malamig na hininga. Nang bigla akong lumingon, wala akong nakita. Pero sa salamin, may aninong nakatayo sa likod ko. Isang gabi, nanaginip ako na nasa loob ako ng parehong kwarto. Pero sa panaginip, hindi kama ang nakikita ko, kundi maraming babae na nakasuot ng sari. Nakaluhod at umiiyak. Sa gitna nila, may matandang lalaki na parang nagdadasal sa wikang hindi ko maintindihan. Nagising akong pawisan at sa gulat ko, basang-basa ng luha ang pisngi ko kahit wala naman akong iniyakan bago matulog. Habang naglalakad ako sa bahay kinabukasan, napansin kong laging iniiwasan ng pamilya ni Raj ang isang parte ng bahay. Isang lumang pintuan malapit sa kusina. Luma na, sarado palagi at may ukit na kahawig ng nasa dingding ng kwarto namin. Isang gabi,
Hindi ko napigilang silipin at doon ko nakita mga lumang gamit na pang-ritual. Abo na nakalagay sa maliit na banga at litrato ng mga babaeng nakasari. Kapareho ng nakita ko sa panaginip. Nang sumunod na gabi, habang nag-aayos ako ng buhok sa salamin, biglang nag-iba ang refleksyon ko. Sa halip na sarili kong muka, nakita ko ang muka ng isang babaeng may sunog na balat, nakatingin sa akin. Sumigaw ako at agad na tumakbo papunta kay Raj. Pero imbis na maniwala, sinabi niya lang na baka pagod lang ako. Ang pinagtataka ko, ayaw niyang pag-usapan ang mga nakikita ko at mga sinasabi ko sa kanya. Hanggang sa dumating ang pinakamatinding gabi, nagising ako na parang may humihila sa paa ko. At sa dilim ng kwarto, nakita ko mismo ang babaeng yun, nakasuot ng sirang-sirang sari. Dahan-dahang gumagapang papalapit sa akin. Ang mga mata niya ay puro itim at sa bibig niya may umaagos na abo. Napasigaw ako at ginising ko si Raj. Sa wakas, nakita rin niya ang kortinang gumagalaw at ang malamig na hangin na dumadaan. Nanginginig ako habang niyayakap ko siya at sabi ko, Raj, hindi ko na kaya. Kung mahal mo ako, lumipat tayo ng bahay. Kahit saan, basta hindi dito. Matapos ang gabing yun, nagpasya kaming lumipat ng bahay. At doon na natapos ang bangungot ko sa ancestral house nila. Hindi ko alam kung naniwala talaga siya sa lahat ng nakita ko. Pero ang importante, nakaalis na ako sa bahay na yun. At ngayon, masaya na kami at may mga anak na. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si Ann, isang Pinay nurse na nakatanggap ng job offer sa India. Akala ko noon, bagong simula ito para sa akin. Bagong karera, bagong buhay. Pero ang naranasan ko roon, hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin. Unang linggo ko sa Jaipur, pinatira muna ako sa isang lumang hostel, malapit sa ospital. Doon muna raw ako manirahan, habang inaayos pa ang papeles at bago makalipat sa staff quarters. Maganda sa unang tingin ang hostel. Mataas na gusali, makakapalang pader, malalaking bintana. Pero kapag dumidilim, parang bigla itong nagiging ibang mundo. Ang mga pasilyo'y mahaba at laging may eko ng sariling yabag mo. Kahit minsan, pakiramdam mo, hindi lang ikaw ang naglalakad. Pagod na pagod ako noon, galing duty. 10:00 ng gabi, nakahiga na ako nang bigla akong marinig na may kumakatok sa pinto ng kwarto ko. Binuksan ko, pero wala namang tao. Akala ko prank lang ng ibang border, kaya binaliwala ako. Pero mga ilang minuto, muling kumatok. Sa pagkakataong ito, mas mabilis. Binuksan ko ulit. Wala pa rin. Pagbalik ko sa kama, napalingon ako sa salamin at doon ko nakita may babaeng nakatayo sa likod ko, mahabang buhok ang tumatakip sa muka. Paglingon ko sa kama, wala. Sa salamin lang siya nakikita. Halos gabi-gabi, may kakaiba. Minsan, may batang tumatakbo sa pasilyo kahit lahat ng tenant ay puro nurses at doktor. Minsan naman, parang may humihila sa kortina ng bintana kahit walang hangin. Pero ang pinaka kinatatakutan ko ay noong nagising ako isang madaling araw. Nakadilat na ang mga mata ko nun at sa paahan ng kama, may nakaupong lalaki. Maitim ang balat
payat at nakatitig lang sa akin na parang walang buhay ang mga mata. Hindi siya gumagalaw. Hindi ko magawang sumigaw. Para akong na-paralyze. Nang makapikit ako sandali at idinilat muli ang mata ko, wala na siya. Kinabukasan, tinanong ko ang isang Pilipina na doon na nakatira. Mahina siya nagsalita. Huwag kang masyadong magpupuyat. May mga kwarto dyan na dati raw ay ginagawa nilang morgue noong may epidemic. Hindi sinasabi ng management, pero marami nang nakakita. Hindi ko na hinintay na lumala pa. Ilang gabi pa lang ako doon, pero halos wala na akong tulog. Kaya't kahit hindi pa tapos ang papeles ko, naghanap ako ng ibang matitirahan. Sa huling gabi ko sa hostel, habang nag-iimpake, nakatanggap ako na isang katok. Mabigat, mabagal, parang huling pagpapaalam. Hindi ko na binuksan. Pagkalabas ko ng gusali, ramdam kong gumaan ang dibdib ko. At mula noon, ipinangako ko sa sarili ko, hindi na ako titira sa lugar na may katahimikang masyadong mabigat. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Sa mga liblib na baryo sa Thailand, may isang nilalang na kinakatakutan hanggang ngayon. Tinatawag siyang Kraso. Sa araw, mukha siyang ordinaryong babae. Tahimik, mabait, walang halatang kakaiba. Ngunit pagsapit ng gabi, nagbabago ang lahat. Nahihiwalay ang kanyang ulo mula sa katawan. At kasabay nitong lumilipad, ang mga naglalawitang lamang loob, bituka, atay, baga at minsan puso na kumikislap at dumudugo habang lumulutang sa ere. Sinasabi ng mga matatanda na mapapansin mong malapit siya kapag naririnig mo na ang kakaibang tunog, parang basang laman na hinihila pababa ng lupa. Kasabay nito, may maririnig kang mahinang iyak ng babae, nakakapanindig balahibo, mahaba at parang may hinahanap. Sa kanyang paglipad, tinutunto niya ang amoy ng dugo. Kumakain siya ng laman ng tao, bangkay, hayop, at higit sa lahat, inunan ng mga bagong panganak. At kapag nasilayan ka niya, madalas, wala nang balikan. Tawagin niyo na lang akong Harold, isang backpacker mula sa Maynila. Mahilig akong pumunta sa mga lugar na kakaunti ang turista, mga probinsyang may lihim na kwento at kakaibang karanasan. Noong 2019, napadpad ako sa isang maliit na baryo sa Thailand. Tahimik at payak ang lugar. Mga kubo ang nakapila sa gilid ng palayan. Mga ilog na tila kumikislap kapag tinatamaan ng araw. At ang mga tao ay simple ngunit magalang. Ngunit kapansin-pansin, tuwing dapit hapon, parang nagmamadali ang lahat. Pagsapit ng dilim, nagsasara sila ng tindahan, nagsasara ng mga bintana, at nagsisindi ng kandila na parang may pinipigilang pumasok. Isang lokal na pamilya ang nagpatuloy sa akin. Mabait sila, pinakain ako, pinatulog. Pero bago ako humiga, paulit-ulit nila akong binalaan. If you hear a woman crying at night, don't look outside, don't answer, just stay in your room. Hindi ko agad sineryoso. Inisip ko baka guni-guni lang nila o kaya'y lumang kwento para takutin ang mga bata. Pero ramdam ko sa kanilang mga muka na hindi yun biro. Kahit ang mga bata sa bahay, kitang-kita ang kaba sa mga mata habang binabanggit ang gabi. Pagdating ng alas 11, napansin kong sobrang tahimik ng paligid. Sa Pilipinas, sanay ako na laging may naririnig na kuliglig, alulong ng aso o ingay ng mga lasing sa kanto. Pero dito, biglang nawala lahat ng tunog. Parang pinindot ang mute button ng mundo.
Habang nakahiga ako, narinig ko ang isang kakaibang tunog. Para siyang malagkit na laman na hinihila sa lupa. Nag-angat ako ng ulo at pinakinggan pa. Hindi yun hakbang ng tao, hindi rin yabag ng hayop. Iba, may kasama pa itong mahinang nakakadurog ng dibdib na iyak ng babae. Napaupo ako. Naalala ko bigla ang sinabi ng pamilya, huwag sumilip. Pero dahil osesero ako at sanay sa horror stories, hindi ko mapigilang tumingin sa siwang ng bintana. Kinabukasan, habang bumibili ako ng pagkain sa maliit na tindahan, naglakas loob akong magtanong sa isang matandang babae tungkol sa narinig ko. Sa una, ayaw niya magsalita, pero nung nalaman niyang dayuhan ako, dahan-dahan siya nagkwento. She called Kraso a woman, but at night her head flies, entrails hanging. She looks for blood, for flesh, sometimes for babies. Habang nagsasalita siya, nanginginig ang kanyang boses. May idinagdag pa siya na lalong nagpatayo ng balahibo ko. Once, long ago, there was a woman in this village, beautiful, quiet, but her husband woke one night and saw her body empty. The head was gone. When she returned at dawn, she was weak, covered in blood. Days later, she vanished. No one saw her again. Napalunok ako. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko o hindi. Pero ramdam ko, totoo ang takot ng mga tao rito. Pagdating ng ikalawang gabi, mas ramdam ko ang tensyon. Pagsapit ng dilim, nagsara ang lahat ng bahay. Sa loob ng tinutuluyan ko, isinara nila ang mga bintana ng kahoy. Sinindihan ng mga kandila at sabay-sabay silang nagdasal. Ako, nakahiga, pilit nilalabanan ang antok. Pero muli, dumating ang katahimikan tapos sinundan ng mas malapit ngayon. Sabay nito, muling nag-iyakan ng mga aso sa paligid. Mahagulgol na parang may nakikitang hindi nakikita ng tao. Ngunit isa-isa silang natahimik, parang may pumunit sa kanilang mga lalamunan. At doon ko siya nakita. Sa siwang ng bintana, dahan-dahang dumaan ang isang nilalang na hindi ko maisip na posible. Isang babaeng ulo na lumilipad. Mahaba ang buhok, nakalawit ang mga bituka at atay na kumikislap sa ilalim ng buwan. Ang dugo ay tumutulo habang umiindayog ang kanyang laman loob. Tumigil siya mismo sa tapat ng bintana ko. Hindi ako makahinga. Pakiramdam ko, naririnig niya ang tibok ng puso ko. Sa labas, isang pulgada lang ang pagitan namin. Nakalutang ang isang nilalang na hindi ko kayang ipaliwanag. Ang ulo ng babae ay lumilipad. Ang mahabang buhok ay humahampas sa hangin. Ang mga bituka ay nakalawit, basa at kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang bawat ay galing sa laman loob na dumadampi sa kahoy ng bahay habang umiindayog. Ang mga mata niya dumilat at direkta itong tumingin sa akin. Parang nagyelo ang buong katawan ko. Napahinto ako. Bigla siyang ngumiti. Isang ngiting hindi tao, malalim, puno ng gutom. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana at narinig kong kumalabog ang salamin. Muntik na ako mapasigaw, pero tinakpan ko ang aking bibig. Ramdam ko na kung huminga ako ng malakas, maririnig niya ako. Pero narinig ko ang boses niya, mahinang bulong, parang halinghing na puno ng gutom. Bago, sanggol. Napatingin ako sa kabilang silid. Naroon ang isang buntis na anak ng pamilyang tinuluyan ko. Biglang nanindig ang balahibo ko. Hindi ako ang hinahanap niya, kundi ang sanggol sa sinapupunan.
Sa isang iglap, marahas niyang binangga ang bintana. Nasira ang kahoy at pumasok ang malamig na hangin. Halos mapatid ang hininga ko sa kaba. Nagmamadali akong umatras pero nadapa ako sa sahig. Pag-angat ng ulo ko, nakita kong nakapasok na siya. Ulo lang, pero lumulutang sa ere ang mga bituka at dahan-dahang lumalapit sa akin na parabang mga ahas na handang gumapos. Itinaas ko ang isang upuan at hinampas sa kanya. Sumirit ang dugo mula sa isa sa mga nakalawit niyang laman, pero imbis na masaktan, lalo lang siyang nagalit. Nagmadali akong tumakbo papunta sa kabilang silid. Naroon ang pamilya, nanginginig, nakayakap sa buntis. "Hide! Hide!" sigaw ko. Agad nilang isinara ang pinto, pero bago pa man namin maisara ng maayos, naramdaman namin ang pagbangga ng kraso. At ang mga bituka niya'y pumapasok sa maliit na siwang ng pinto. Pilit na inaabot ang bata. Ang amoy ay nakakasulasok, halo ng bulok na dugo at nabubulok na laman. Sinubukan kong itulak pabalik ang mga bituka gamit ang isang kahoy na nasa sahig. Pero dumidikit ito, parang may sariling buhay, umiikot at gustong puluputan ang braso ko. "Harold!" sigaw ng matandang lalaki. "Get the bamboo there, faster!" Nakita ko sa gilid ng silid ang kumpol ng tuyong kawayan na nakasabit. Kinuha ko ito at sa lakas ng kaba at desperasyon, itinuhog ko ito sa mga bituka. Agad itong napasigaw, isang malakas at matinis na hiyaw na halos pumutok ang tenga ko. Kumawala siya, lumipad pa itaas at kumalat ang dugo sa dingding. Pero hindi siya tuluyang nawala. Naroon pa rin siya sa labas, umiikot sa bubong, parang mabangis na uwak na naghihintay ng tamang sandali para bumaba muli. Ang mga kandila sa silid ay isa-isang namatay at binalot kami ng dilim. Tanging tunog na lang ng pag-iyak ng kraso at ang tibok ng puso ko ang naririnig ko. At bago matapos ang gabi, muli siyang bumaba. Nagtalokbong kami ng kumot. Habang sa labas ay maririnig pa rin ang tinis ng iyak ng kraso. Paulit-ulit siyang umiikot sa paligid ng bahay. Kumakalabog ang bubong at paminsan-minsan ay maririnig ang ng kanyang mga bituka na dumadampi sa dingding. Nanginginig ako habang hawak ang kawayan na kanina'y ginamit ko laban sa kanya. Ang bawat segundo ay parang oras at ang bawat tibok ng puso ko'y halos sumabog sa dibdib. Ngunit paglipas ng ilang minuto, unti-unting humina ang ingay. Naglaho ang pag-iyak. Wala nang bumabangga sa bubong. Wala nang dumadaan sa bintana. Tila ba dumating na ang umaga? Dahan-dahan akong lumabas sa silid. Sa labas, ramdam ko ang malamig na hangin ng madaling araw. Sa may palayan, nakita ko ang mapusyaw na sinag ng araw na bumubungad. At doon ko napagtanto, umalis na ang halimaw. Nang ganap ng sumikat ang araw, bumalik na sa normal ang paligid. Naririnig ko ulit ang mga ibon, ang mga aso, at ang paghihim ng hangin. Pero sa dingding ng bahay, nananatili ang mga bakas ng dugo at sa sahig may mga marka ng bituka na naiwan. Hindi yun panaginip. Totoo ang lahat. Tahimik ang pamilya. Walang gustong magsalita tungkol sa nangyari. Alam nilang wala ring maniniwala at mas mabuting magpatuloy na lang sa kanilang buhay. Pagkatapos ng ilang araw, nagpasya akong lumipat at iwan ang baryo. Hindi ko na kayang manatili pa roon. Hindi ko na kayang muling makita ang mga bakas ng gabi. Habang nakasakay ako sa bus, paulit-ulit kong iniisip ang mga nakita ko. Ang mata ng kraso na tumitig sa akin. Ang amoy ng dugo, ang tunog ng pero pilit kong isinantabi. Sabi ko sa sarili ko, nakaligtas ako at mas mabuti nang kalimutan ng lahat. Hanggang ngayon, hindi ko na binabanggit ang nangyari.
Hindi ko rin sinasabi sa mga kaibigan ko. Para bang isang bangungot lang na dapat kalimutan. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si Rika, isang empleyado galing Maynila. Noong 2022, nagbakasyon ako sa Thailand para makalayo sa stress ng trabaho. Ang plano ko lang sana, mamasyal, kumain ng street food at mag-ikot sa mga templo. Pero sa isang maliit na bayan sa labas ng Bangkok, may naranasan akong hindi ko kayang maipaliwanag. Nag-check-in ako sa isang murang hostel malapit sa isang lumang templo. Sabi ng may-ari, isa raw yun sa pinakamatandang templo sa lugar at halos hindi na pinupuntahan ng mga turista. Curious ako kaya kinabukasan, naglakad ako papunta roon. Tahimik ang paligid. Ang mga puno sa paligid ng templo ay malalaki at tila ba matagal nang hindi napuputol. Habang papasok ako sa lumang bakuran, ramdam ko ang bigat ng hangin. Parang may mga matang nakamasid. Sa loob, nakita ko ang mga lumang rebulto ng Buddha, mga basag na bato at punit-punit na banderitas na sumasayaw sa hangin. Ngunit may isang bagay na kakaiba. Sa gilid ng altar, may itim na tela na nakatakip sa isang lumang rebulto. Lumapit ako para silipin. Pero bigla ko narinig ang bulong ng caretaker sa likod ko. "Don't touch, spirit lives there." Kinabahan ako. Habang natutulog ako sa hostel, nagising ako sa kakaibang tunog. Parang may humahaplos sa kahoy ng sahig. Naisip ko, baka daga lang. Pero nang bumangon ako, nakita ko sa salamin ng kwarto ang refleksyon ng isang babae. Maputla ang balat, duguan ang mga mata, at nakasuot ng lumang kasuotang tie. Nakatingin siya diretso sa akin, kahit wala naman talagang tao sa likod ko. Napatakbo ako palabas ng kwarto, pero sa pasilyo, naroon ulit siya. Ngumiti siya, hindi ngiti ng tao, kundi ngiti na parang hinahatak ang kaluluwa ko. Biglang lumamig ang paligid. Ang ilaw sa pasilyo ay nagkislapan at bawat pagdilim, papalapit siya ng papalapit. Pagka-flicker, 3 metro na lang siya. Nag-flicker ulit, 1 metro na lang. Hanggang sa nasa harap ko na siya at inilapit ang kanyang bibig sa tenga ko. Bumulong siya sa salitang hindi ko maintindihan. Parang lumang Thai chant. Ngunit ang boses niya ay parang dumadagongdong sa loob ng ulo ko. Sa takot, napasigaw ako at nagdasal ng buong lakas. Sinambit ko kahit anong dasal na maalala ko. At doon, bigla naglaho ang presensya niya. Naiwan akong hinihingal, pawis na pawis at nanginginig. Kinabukasan, agad ako nagpaalam sa may-ari ng hostel. Hindi ko na kinayang magtagal doon. Sabi niya, may ilang turista na rin daw ang nakaranas ng ganong aparisyon. Ang babaeng nakita ko raw ay isang lumang alagad ng templo na namatay at hindi matahimik. Nanatili ang kaluluwa niya sa paligid. Umuwi ako sa Bangkok at matapos ang ilang araw, bumalik na rin sa Pilipinas. Sinubukan kong kalimutan ang lahat, pero minsan, tuwing gabi, nananaginip ako ng babaeng nakasuot ng lumang kasuotan. Nakatingin lang siya sa akin at tahimik na nakangiti. Hanggang ngayon, pinipilit kong sabihin sa sarili ko na bahagi lang yun ng pagod at imahinasyon. Pero sa kaibuturan ko, alam kong totoo ang lahat ng nakita ko. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po.